Good morning, good evening sa lahat. Meron na naman tayong bagong feature na i-release as of May 4, 2025. Ang tawag sa feature na to ay Pay As You Go. Unfortunately, available lang to sa mga naka-standard plan as add-on. So upon activation, saka ito gagana sa inyong system. So check nyo na lang yung aking website for the activation process. So ano ba yung mga changes dito? So first of all, ano muna yung Pay As You Go? So Pay As You Go, isa tong prepaid platform na kung saan gumagamit ito ng IPOE or DHCP server ng inyong MikroTik. So katulad to ng mga usong-uso ngayon, no, yung mga fiber, prepaid fiber. So pwede natin to i-implement sa mga fiber to the home services natin. Hindi lang doon, pwede rin sa mga P2P, yung mga naka-Mediacom, PisoNet, pwede rin siya, at saka sa mga offices na kung saan pwede kayong mag-implement ng mga prepaid account based. So, ano ba yung mga changes dito? So, number one, sa dashboard, makikita natin dito may additional information na naidagdag sa baba. So, ito, Pay As You Go information. Ini-arrange ko lang yung iba, so same pa rin naman yan. Binaba ko lang para magandang tignan. And then next is sa subscription, policy and condition, meron tayong additional button dito, color orange, na kung saan yung validity ng isang paid Pay As You Go account, no? So ano ba ito? Ito yung number of days after the last purchase. Kung wala pa siyang binili ulit, madi-deactivate na yung account niya. So parang sa mga load natin sa cellphone na kapag hindi ka nagpa-load, ewan ko kung applicable pa rin ngayon, no? Pag di ka nagpa-load, kapag lumipas ng ilang buwan, parang nasisim-block ka na. Parang ganon. So, sa map coverage, madadagdag siya as color orange na link. Kung online siya or kung may nabili siyang promo, color orange siya. Pero pag hindi siya online, color gray pa rin siya kapag offline na. Katulad ng mga nasa postpaid. And then, sa transaction, of course, papasok dyan yung mga bumili ng promo ng Pay As You Go. Sa pawn management, magre-reflect din dyan yung kung naka-ono siya. So, pwede nyo itag pa rin sa mga NAP natin, no? Para meron kayong management ng mga NAP ports. And then, sa API integration, sa messaging, pwede natin silang masendan pa rin ng real-time message sa send message. Pero dito sa scheduler, ang meron lang dito is sa event, no? Sa event, meron tayong payment or Pay As You Go payment notification na kung saan pag bumili sila ng promo, either manual or via online, makakatanggap sila ng thank you notification. Sa scheduler, wala pa tayo dito as of now kung ano yung ito ay ginagamit pa lang sa mga subscriptions natin, yung katulad nung dati pa. So, portal links, meron ng additional na Pay As You Go portal kung saan dyan sila bibili ng mga promo kung gusto nilang online. Okay, so start natin. So, sabi ko kanina, ang platform na ginamit nito ay IPOE or DHCP server ng MikroTik. So, kailangan natin gumawa ng DHCP server sa ating MikroTik. So, ito yung aking MikroTik. So, mapapansin natin, meron na akong nagawang DHCP. Straightforward lang naman yan, no? So, mag-setup ka lang. And then, lagyan mo ng IP address yung port na kung saan lalabas yung DHCP server. Tapos, pag na-complete mo na yung wizard, okay na siya. Yun lang ang pinaka-setup natin sa MikroTik. Wala nang iba. Kasi, along the way, sa billing system, pag sinet up na natin yung server, magko-config na siya automatically dito sa MikroTik. So, again, wala nang additional setup. Pero take note, pag sinaksakan nyo yung, in my case, port 5, pag sinaksakan nyo ng any modem, laptop, o whatsoever devices, magkakaroon yan ng dynamic list na, no? So, kung mapapansin nyo ngayon, ito, ilabas ko lang yung sa kabilang laptop, no? Yan. So, kung mapapansin nyo,
nagpiping ako sa 8888. So, meron siyang internet. So, kung speed test ako, may internet yan. Kasi nga, wala pa tayong kino-configure sa billing system natin. So, paano ngayon gagana si pay-as-you-go kung may nakakabit na client katulad nito? So, ang gagawin lang natin, punta tayo dito sa pay-as-you-go. Number 1 step is servers and settings. So, under servers and settings, meron tayong server table. So, wala pang laman. Meron tayong settings kung saan i-fetch niya ngayon lahat ng mga available DHCP server sa ating MikroTik. Of course, kailangan naka-integrate yung MikroTik para gumana ito. So mapapansin natin, meron na tayong dalawang na-detect sa MikroTik na DHCP server. Yun yung for the hotspot and for the regular DHCP. Itong hotspot di ko naman ginagamit, kaya na-detect pa rin. So DHCP2 ang na-detect niya. So which is ito 192.168.101.0. Verify natin sa IP address. So under Ether 5 192.168.101.0 ang kanyang network. So yan yung available na pwede natin gamitin. So pwede natin pangalanan tong, let's say, prepaid. So add server. So mapapansin mo ngayon dito sa kabilang laptop, hindi na ngayon siya makakapag-internet. Kasi nagawa na natin ng server settings yung 192.168.101 na DHCP server. Okay. So block na siya. Wala na siyang internet kahit ilan pang kumonek dyan. Kunyari may tumusok sa NAP port ng modem, nakakuha ng DHCP, wala pa rin siyang internet. So yun, sa under servers and settings na navigation, so dapat may ma-set up kang at least one server dito. So pwede tong maraming DHCP. As long as may ma-detect ka dito na DHCP server, pwede mo siyang i-add ng i-add. So ito katulad nito, configured na to. So pwede mo namang idagdag tong isang available kung marami kang DHCP server. So anong scenario na marami tayong DHCP server? Pwedeng, for example, area 1, iba yung DHCP server mo for your management ng IP para mas madali mo makita. So area 2, ibang DHCP server na naman. So depende sa inyo kung paano niyo gamitin yung multiple DHCP server. Pero for the demonstration, isang DHCP server lang yung papakita ko dito. So which is itong 192.168.101.0. So next is internet promos. So kailangan natin gumawa ng mga promo kung saan yun yung pwede nilang bilhin. Okay? So pag tayo gumawa ng promo, kailangan natin gumawa muna ng profile. So ano tong profile na to? Ito yung magiging bandwidth management sa MikroTik side, no? So mapapansin nyo yan na kapag nag-add tayo, may kamukha siya. So pwede tayo maglagay ng download rate, upload rate, burst rate, burst threshold, burst time. So yan yung mga queuing types na nakikita natin sa MikroTik, no? So for the purpose ng demonstration natin, sabihin ko ng 5 Mbps lang yan or 5M. Ito ay 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5M, 5M, 5M. So optional lang tong mga advanced settings kung gusto niyo may burst. So ako hindi ko muna ilalagay. So submit. Yan. So magko-configure yan sa ating MikroTik. And then dagdag pa ako siguro ng isa, 10M. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So submit. So meron tayong dalawang profile na na-create sa MikroTik. Saan ba ito makikita? So ito ay makikita sa queuing. Queue types. Ayan, meron nang na-create dito ng dalawang parent queue at saka sa queue types na PCQ. Kaya mukhang familiar kanina yung may mga burst, threshold, burst time, etc. So dyan siya na-create. Okay? So itong na-create naman na queues dito, ito yung parent queue nila.
So, lahat ng mga leaf ng mga queues o queue types ng bawat accounts or clients magkakaroon ng leaf dito sa parent queue natin. So, ano ba yung leaf na yon? Nakikita naman yun sa documentation ng MikroTik. Okay, moving on. Nakagawa na tayo ng profile. Meron tayong isang 5 Mbps, 10 Mbps. So, gawa na tayo ng promo. So, sa paggawa ng promo, dito na papasok ngayon yung duration. So, for example, ang promo natin ay, ano ba yung mga uso-uso ngayon? Surf to, ay baka maka-copyright. Surf to go. Yan na lang. Surf to go 7 days. Yan. Surf to go 7 days. So, description, bahala na kayo. Unlimited internet for 7 days up to 5 Mbps. Promo price, sabi na natin piso. Siyempre, hindi piso yan sa inyo. Tapos, profile is 5 Mbps. Duration time in minutes, no? So, since 7 days yan, i-convert nyo na lang yung 7 days into minutes. So, 10,080 daw. So, 10,080 is equivalent to 7 days. So, submit. So, makikita nyo, andyan, mako-convert na yung duration in 7 days. As ito yung description, etc. So, gawa pa tayo ng isa. Sabihin na natin, surf to go 1 minute. So, bakit ako gagawa ng surf to go 1 minute? Para ma-demo natin at hindi na tayo mag-aantay ng 7 days. So, ganun pa rin, unlimited internet for 1 minute up to 5 Mbps. Price is piso, 5M, and 1 minute. And then, isa pa, gagawa naman ako ng 1 minute din, pero 10 Mbps ang kanyang profile. So, surf to go 1 minute 10M. Dapat pala nilagyan ko ng bandwidth yung isa. Sige, mamaya na lang. So, yan. 10 Mbps. Promo price, piso pa rin. Example lang naman. Pero ito, 10M and 1 minute. So, lagyan ko lang ng naming to para hindi nakakalito. 5M. Yan. Okay. So, meron na tayong tatlong promo na pwede nating pwedeng i-advertise, ano? So, dito sa right side, kung makikita nyo, may on-off button or toggle. So, ano to? So, pwede ninyong i-on, off para hindi niya makita or makita ng client kapag nag-login sila sa portal, sa Payment As You Go portal. So, for example, itong 7 days is bukas pa pala magiging available. So, i-off nyo muna siya. So, disabled. So, dito naman sa baba, makikita nyo number of users na nakabili. Yung hindi pa gamit or ginagamit pa lang. Pero kung expired na yung nabili niya, matatanggal niya siya dyan sa number of users. So, active users to. And then, nandito na yung price, profile, description, duration, and the name, no? So, what if, sir, nagbago kami ng profile? Kunyari, itong 5M pala to, naging 6M na. Pero may mga nakabili na ng 5M na profile. So, ano mangyayari? Mag-change siya real time based dun sa experience nila. From 5M, mag-change real time into 6M kapag sinabit natin yan. Mamaya, i-demo natin. So, promo, yan, nakagawa na tayo. Then, syempre, pag nakagawa na tayo ng internet promos, na-setup na natin yung server, dito na tayo sa record. Okay. So, paano ba maglagay ng record? So, assuming meron ka ng new client, naglagay ka na ng modem, nilagay mo na sa NAP port, nakadetect na siya ng DHCP, assuming itong PC ko yung DHCP, dito, assuming ito na yung ONU, yan, nag-dynamic na kasi may letter D sa left.
paano natin idalagay yan sa system? So, punta ka lang sa enrollment. Then, madidetect ni system lahat ng dynamic leases. Malilista dito. So, pipiliin mo na lang. Syempre, may MAC address yan. Tsaka IP address binding. So, click mo lang siya. Then, lagyan mo siya ng number. Ito ay required. Bakit nire-require ni system yung number? Unang-unang purpose niya para may identity. Although mamaya makikita ninyo may account number yan, pero yung phone number ang pinaka-identity niya. Number 1 reason is dun sa pagbibigay ng notifications via text. Isa na yon. Number 2 is yung pag-login sa Pay-As-You-Go portal. So mamaya makikita natin ano ba ang nilalagay sa Pay-As-You-Go portal, which is yung number. Okay. So ito, required siya. Tapos i-bind nyo lang kung anong na-detect na DHCP lease. So register nyo. And then, kung mapapansin nyo sa MikroTik, after natin i-register na yan, yung dynamic na wala na. Nag-static na siya. So, binded na siya doon. Binded na siya sa account na ito. Balik tayo sa register. Binded na siya sa account na ito. So, ito yung sinasabi ko kanina. May number na, may account, may ID pa. So, click natin siya. So, familiar naman na tayo dito, no? Na merong mga account details. So, edit na lang natin yung mga additional information. So, dito, wala nang ibang importante dito bukod sa PIN. So, ito, bago to. Again, wala nang ibang importante at optional na lahat na makikita nyo dito bukod sa PIN na kailangan talaga. By default, 1, 2, 3, 4 siya. So, sige, kompletohin ko lang. Yan. Sample address, area 1, 1, 2, 3, 4, number, email, at coordinates. Let's say, ang coordinates niya. So, kailangan natin enable pala to. And then, dapat ma-refresh. Later na lang yung coordinate. So, nakagawa naman ako ng pawn management. Sabihin na natin dito siya sa NAP1 port 5. ONU, bahala na kayo. 5v5 remarks, etc. So, update. Ayan. So, edit ko ulit yung coordinates. Dapat lumabas na. Ayan. Sabihin na natin somewhere here. Yan, and then update ulit. So, yan yung basic na makikita natin after account details update, no? Pero dito sa promo, makikita ninyo, walang promo, walang active on, valid, etc. Meron lang IP address and MAC address. As account is inactive. Kasi nga, kagagawa pa lang. So, ang purpose naman nitong button na to is to activate the account. So, pag inactivate natin yung account, makikita mo, valid na ito until September 1, which is 120 days 120 days plus mula ngayong araw na to. Okay? So, paano siya bibili ng promo? Yun ang tanong. Either doon sa Pay-As-You-Go portal or itong promo button o parang katulad nung sa kabila, transaction button. So dito, makikita mo na lahat ng mga promo na create mo. Sandali, bakit yung 7 days nakikita pa rin? Akala ko disabled na yan. Yes, sa admin side, makikita pa rin. Pwede mo pa rin ipasok yan. Pero sa Pay-As-You-Go portal, hindi na nila makikita yan. Anong purpose niyan? Sige, balik ako ngayon dito sa Pay-As-You-Go Internet Promos. So, di ba yung mga telco, yung mga nag-o-offer ngayon ng mga fiber prepaid, by default, merong free sila. May free 7 days. Pag nagpakabit ka ngayon, may free ganyan-ganyan. So, pwede kayong gumawa ng ganon. Let's say, for example, promo, default free. Yan, default free. Tapos, activation promo. Ano lang, kunwari lang naman yan. Bahala na kayo kung anong description. Price, kahit 0. Kasi nga, promo yan. Free yan eh.
5M, duration is, let's say, 1 minute. Sige, para minutes na lang usapan. Tapos, i-disable nyo siya. Okay? So, yan. So, meaning, yan ang pinaka-gagamitin nyo upon activation ng record. For example, ito, ngayon siya nagpakabit, tinagil nyo, naging active yung account, tapos lalagyan nyo ngayon ng free. And then, pag submit, dapat mag-online na siya. Okay? So, check natin yung kabilang laptop, assuming naka-modem to, naka-ONU, or whatsoever. So, makikita natin, naka-request timeout siya, di ba? Ngayon, pag click mo nito, since itong free na to ay 1 minute, so dapat, pag click natin, mag-online na siya. So, check mo rin. Ayun, may ping na, 'di ba? So, pag mag-speed test tayo, yung free natin 5M lang 'yan. So, dapat naka 5M lang 'yan. So, makikita mo rin na valid to hanggang 2:03. Ang oras na ngayon is 2:02:43. Pero dito, take note lang, per minute ang checking. So, lalabas to, ma-deactivate to ng 2:04. Kasi nga, again, ang explanation dito, per minute yung checking ng valid until, no? So, although pinapakita dito na may segundo, may delay tayo ngayon na parang 40 minutes. Kasi nga, sa 2:04 siya mag-check ulit. So, yan, running siya ngayon. So, kita naman natin, continuous yung ping. So, ang oras natin ngayon is 2:03:27. So, pagdating ng 2:04, dapat madi-disconnect na yung laptop natin automatically. So, yan. And then, ito, mapapansin natin, magpapalit yan ng state from running to expired. Okay, so, hintayin natin. So, yan, 5 minutes na lang. And 2:04 dapat magta-time out na to. So, yan, nag-time out na. So, may delay lang kasi nga nag-propagate from cloud sa billing natin papunta sa MikroTik. So, refresh natin to. So, expected natin wala na ulit siyang promo. And then, expired na yung free kanina na 1 minute. Sir, paano kung by that time na nag-check yung billing sa MikroTik, na-disconnect yung yung connection, yung SSH? O kaya naman, pag nag-register ng promo, na-disconnect yung SSH. Okay, sige. Number 1, dun muna sa pag-register ng promo, tapos na-disconnect yung SSH. Hindi magpo-push yung paglagay natin ito kung disconnected yung SSH. Okay, so malalaman natin dyan, may yung umiiyak na panda na check SSH, no? Pero doon naman sa pag nagra-running ito, tapos disconnected yung SSH, ay kailangan nang ma-disconnect, katulad kanina, 12:04, ang mangyayari, tuloy-tuloy pa rin yung internet. Pero once na na-detect na ni billing na may connection na ulit sila ni MikroTik, i-disconnect niya agad yun. Okay? So, yun yung medyo challenge na kailangan nating i-consider sa pag re-register ng MikroTik. So, dapat stable. As always naman, sinasabi ko yan, no? As much as possible, yung stable connection. Yung stable na walang chance na, hindi naman walang chance, minimal chance na ma-disconnect yung SSH at any time. Okay. So, next is, sir, sige, try pa natin isa. Bumili siya ng 10M. Okay, bumili siya ngayon. Siyempre, 1 minute yan, ano? So, makikita natin sa laptop natin. So, dapat makakaping ulit yan kasi may running promo siya. Yun, nagping na. And then, ang speed na niya dapat ay 10 Mbps. Yan. Sir, bumili pa siya. Gusto pa niya eh. So, let's say binili niya is 5M. So, pag submit natin, mapapansin mo,
naka-upcoming yung 5M na binili niya. So, ibig sabihin, pag na-disconnect itong 10M, mamayang 207, in this case, 208 siya mag-check. Pag na-disconnect itong 10M, mamayang 208, automatically ma-enable o magiging running na yung next or yung upcoming promo, which is si 5M. So, sige, tignan natin. So, pagdating ng 208, kasi nga per minute ang checking, dapat yung 10 MB natin dito, magiging 5 MB nilang, tsaka walang putol. Kasi nga, may upcoming siyang promo. Okay? And then, pag dumating yon, magiging expired to, and magiging running naman itong upcoming. Sige, as of now, 10 pa rin siya, 10 Mbps. Oras natin, 12:07:34. So, pagdating ng 2:08, ba't ba ako 12 ng 12? 2:08 or 14:08. Dapat maging 5M na siya. Five seconds. Then, check natin if naputol ba yung ping. So, kung mapapansin mo, continuous pa rin. And then, pag nirefresh natin itong system, dapat ang running na is yung 5M. Sige nga, check natin. So, 5M na daw dapat to. Pag nag-speed test tayo, is dapat 5M na lang. Yan. So, seamless yung transition from 10M to 5M. At makikita mo, next update na dito is 2:09. So, in this case, magiging 2:10 yung next checking niya. Para maging expired to. And then, mapuputol na yung internet. So, ba't nagta-timeout doon? Kasi nag-speed test ako. Nasasagad ko yung bandwidth niya. Okay? So, gaano karami ang pwedeng i-upcoming o i-queue? Kahit ilan. So, dito na papasok ngayon yung advanced queuing natin ng mga promo. Okay. Ito, ginagawa natin sa admin side. So, explain ko lang yung mga buttons dito. Andito pa rin yung delete. Yan, register mo yung account. So, mawawala siya sa DHCP static, magiging dynamic ulit siya. Parang floating list IP siya. And then, the messaging, the usual messaging, kung gusto mo mag-real-time message sa kanya, toggle mo yung state niya, yung account mismo, kung inactive na siya or active, pwedeng manual. Ito yung promo button, and then notification or note button, yung dito lalabas. So, parang sa subscription natin, no? Kunyari ngayon, gusto mo mag-note, katabi ni Marites. Ayan. So, submit, makikita mo dyan yung mga note mo. Then, sa baba, andyan na yung mga transactions data table niya, mga history niya, mga running, upcoming, etc. And then, subscriber logs. So, same na same, almost, sa subscriptions natin. Andyan pa rin yung mga buttons natin. So, ingat sa itong clear table na to. So, lahat na nakikita nyo may ganito, meron naman siyang prompt. Ilalagay nyo yung password ng billing ninyo. So, ingat lang. Ito may CSV din tayo to download the transaction data table. And the rest are straightforward, no? So, sabi ko kanina, pwede rin i-tag sa NAP port natin, katulad tong ginawa natin. So, sa pay as you go, lagyan natin siya ng promo. Let's say ito. So, sa pay as you go, magiging color orange siya sa coverage map. Pero check natin, dapat may internet na siya. Ayan. So, sa map coverage, lalabas siya as color orange na link from the NAP. Ito yung NAP. Pinalitan ko na rin pala yung mga makikita dito sa users. Ayan, makikita ninyo. Andyan na yung mga promo nila, kung may active promo, online ba siya, anong associated NAP, etc. So, color orange na siya. Ayan, medyo hindi lang kita. Ayan, color orange. Tapos may linyang color orange. Pero pag nag-offline na siya, wala na siyang active promo, color brown. Color gray na ulit ito. Okay.
So, sa pawn management, makikita na siya, nandyan na rin siya. ONU 1. Ayan. So, paano natin malalaman na ito ay isang pay-as-you-go client? Nasa mode PG or PG siya. Okay. So, kanina, naririnig kayong parang notification behind the scenes. Yun yung cellphone ko. Nagte-text siya ng payment payment notification. So, i-post ko na lang din dito. Ito yung itsura niya. And then, ayun. So, sa admin side, yun yung pwede natin gawin. Pero, syempre, hindi naman anytime na sa may mga send it account dyan na gusto nyo i-maximize yung online portal or online payment. So, supported na rin siya dito using itong portal links na pay-as-you-go portal. So, si client, of course, kailangan niya magkaroon ng internet para makabili. Hindi siya pwede doon sa modem niya na walang promo, hindi siya makakapag-internet. Kasi nga, nasa internet itong pagbili ng mga promo. So, pwede nyo itong ilagay sa website na parang link going to sa parang purchase ng mga promo. So, ang una niyang makikita itong pag-input ng number. Ito yung sinasabi ko kanina, importante yung number. Doon pa lang sa pagre-register ng client, itinatag na natin yung number na yon on the IP na na-detect natin. So, in this case, number ni client. And then, next, ang tatanungin is yung PIN na sinet. Okay? Doon sa nag-edit tayo kanina ng account, di ba? Natatandaan nyo, importante yung PIN. The rest, optional. So, by default, 1, 2, 3, 4 to. Saka ngayon lalabas yung account details niya. So, kung makikita ninyo, walang promo, active promos dito. Pero kapag bumili siya, ito makikita ninyo, pag pwede siyang bumili dito, malalabas dito sa ilalim yung mga running promo, upcoming promo, pero hindi lalabas yung expired promo. So, paano pag clinic niya isa dito? For example, itong piso. Yan. Lalabas ngayon itong checkout page. Pwede nga ulit siya mamili ng GCash, Maya, Shopee, and then Grab. So, same procedure kung paano nagbabayad yung clients natin sa client portal. Ganon din dito. So, auto-detect na piso yung babayaran ni client. Sige, try natin. So, yan. Since dito ako sa computer nagbayad or nag-transact, i-scan ko to using yung GCash. So, wait lang. Ayan. So, observe din natin yung kabilang laptop. So, nagre-request timeout siya kasi nga walang promo. So, continue ko lang to. And then, dapat, once nag-success na yung payment, babalik na ito sa itong page na ito doon sa client or sorry, pay-as-you-go portal. Ayan. So, may running status na dito. Tapos, yung laptop natin meron ng internet. Tapos, makikita yung validity dito. Then, pwede siyang bumili ng bumili. Tapos, magla-line up lang dito. Upcoming lang yung mga susunod. So, yun yung quick way para makabili si client by her own or his own, no? Pero provided dito sa mga magtatanong, kailangan nyo ng send it account kasi nga doon siya magbabayad. And then si system lang ang magsasabi kung bayad siya o hindi, sa kanya lalagyan ng active promo. Okay? So pwede rin mag-change ng PIN dito. So old PIN 1 2 3 4. New PIN is let's say 1 2 3 na 0, 4 na 0. Confirm PIN, submit. Magla-log out yan kasi nga PIN has been updated. So balik tayo, continue, 4 na 0 na siya, 1 2 3 4, and then to hintayin na natin to, which is 14 16 16, pero magche-check to sa, since lampas na ng 14 16, magche-check to sa 14 17. So abangan natin dito sa kabilang laptop. 5 seconds.
trigger. So makikita natin, magiging timeout na yung laptop. Yan, wala nang internet si laptop or si ONU or si MediaCon. Then refresh natin tong Pay As You Go portal, wala na rin siyang promos listed. Okay, so straightforward naman tong Pay As You Go portal. So as of now, yan yung working features, no? So recap ko lang dito sa ating admin side or admin portal. Makikita natin yung records. So under records, meron tayong enrollment kung saan naglalagay ng client. Register, kung pwede tayong maglagay ng mga promo manually. And then sa internet promos, pwede tayong maglagay ng promo names and then profiles, no? Sa server, make sure lang natin at least merong isa, dahil kung hindi, tatagos yung mga kliyente, may internet sila. Walang way na magbablock kasi wala tayong server settings. So sa settings naman, madidetect niya lahat ng mga DHCP servers natin at makikita niyo kung ano na yung naka-configured. Okay. So sa portal links, ito, makikita niyo naman paano tayo bumili ng promo, paano nag-change ng PIN, at paano makikita yung mga mga promo na nabili at saka mga upcoming promo. So I think yun lang as of now, pero this is very helpful now kasi alam naman natin nagsilabasan na yung mga prepaid na yan, nas ang mga nag-o-offer yung mga big telco pa. So at least dito meron na tayong laban para matapatan natin sila yung mga technique na ginagawa nila. Actually hindi naman kinopya, no? Parang ganun na rin yung approach. Kasi nga, well, kailangan natin makipagsabayan eh. Okay? So, kung may question kayo or may hindi ako na-discuss dito sa video na to, feel free to approach or chat me, no, sa Messenger. So, again, sa Messenger tayo po mag-usap kasi yung mga nagte-text, mga nag-i-email, minsan di ko na po naharap. At least sa Messenger, mas madali ko siyang nakikita. So, wala na ba akong nalimutan? Sige, check natin. Transactions, dapat nandito. Yan yung mga Pay As You Go natin. So, mapapansin nyo yung reference is nag-start na ng ref, hindi na PR. So, pag ref yung start, Pay As You Go yan. Tsaka makikita nyo yung mga accounts is based dito sa date natin. So, this is year, month, day, hour, minute, seconds. So, magiging unique talaga ang each client. So, sa dashboard, yung information na additional na nilagay natin sa baba, dapat magkakaroon na ng value. Total active clients, yes, isa. Inactive, kapag lumipas ng 120, hindi pa rin siya bumili, madi-deactivate siya, papasok siya dito. Running promo, wala kasi nga nag-expire na yung mga promos natin tsaka mga upcoming. Okay, so I hope maging nakatulong to sa mga future na question ninyo. Kung may hindi ako na-discuss dito, feel free to chat me sa Messenger at sasagot naman tayo as soon as possible. Okay, salamat at magandang araw.